Hello, Leo Collective. Ako po si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong weekly reading for December 29 hanggang January 4. So ano po naghihintay sa inyo sa linggong yan? Alamin natin. Simulan na po natin. Inhale and exhale. Holy Spirit, Spirit Guides, pakibigay kay Leo ang mga mensaheng dapat nilang malaman for the week. In your overall energy, you have the Two of Wands. In the area of what you need to focus on, the Page of Wands, beautiful. In the area of what you need, you have the Eight of Pentacles. In the area of what's affecting your current energy, you have the Six of Cups. In the area of your near future, you have the Knight of Wands, beautiful, beautiful. In the area of your challenge for the week, you have the King of Wands. In the area of your fortune, you have the Death card. Beautiful, beautiful, beautiful. Transformation indeed. In the area of your divine messages, meron po kayong the Sun card. Wala na, tapos na. Lumabas si Sun card. Napakasayang energy ito para sa buong linggo. So congrats po. At ang outcome nyo po for the week, ito po yun. Mamaya sabay-sabay natin siya bubuksan at the end. But first, mga Leo, thank you po muna sa mga donations po ninyo. Saka po sa mga hindi nag-skip ng ads. Naku, malaking bagay po yan para sa akin. Every time po na meron tayong libreng reading for Leo dito sa ating channel. Salamat din po sa mga nagla-like at saka po sa mga nagko-comment sa baba. Malaking bagay din po yan sa paglago ng ating channel. Salamat po. So, in the background of your reading, the Page of Cups. Okay, ngayon linggong ito, kayo po'y pinapayuhan ng yung Spirit Guides Leo na maging creative, maging maparaan, maging imaginative para mahanap mo yung mga kaukulang hakbang or makaisip ka ng mga tamang solusyon sa mga bagay-bagay. Kumbaga, lawakan mo daw ang mundo mo, lawakan mo ang isip mo para makita mo at matumbok mo kung ano yung karapat-dapat na solusyon sa isang bagay. Okay? Huwag ka daw pumirimi lamang sa isang solusyon o sa isang idea. Sometimes you need to explore, you need to invent, or magkaroon ka ng malawak na pangunawa sa isang bagay para makaisip ka ng iba pang posibilidad na pwede mong gamitin. Okay? Creativity and imagination is your power this week. Okay? Dagdagan natin to ng card of the week. Meron kang support. Seek support. You don't have to bear everything alone. So, ngayong linggong daw ito, kung nahihirapan kang mag-brainstorming o maghanap ng idea or plano, maaaring humingi ka doon ng tulong sa mga taong nakakaalam doon sa concern mo. Siyempre, halimbawa, ang concern mo ay tungkol sa pagpapagawa ng bahay. Siyempre, hindi ka naman pwedeng humingi lang ng tulong sa kung sinong makakasalubong mo sa daan, di ba? So, kailangan mong hingi ng tulong ay yung taong mismong may alam doon sa problema mo para mag-guide ka ng tama at mabigyan ka ng talagang legit na solusyon. Okay? But nevertheless, support is all around you. Hindi ka nag-iisa, may taong tutulong para gabayan ka. On my clock, I saw 333. Talaga namang ikaw ay divinely and spiritual love ay nasa iyo. Meron ka daw na mayapang ka mag-anak na talaga namang ginagabayan ka pa hanggang ngayon. So mamaya after watching this video, magtirik ka ng kandila o kaya ipagdasal mo sila bilang pasasalamat because support is here for you. Okay? In your core energy, meron po kayong the Two of Wands. Yes, like I've said, may support. So meron taong tutulong sa'yo para gabayan ka sa plano mong ito. Kaya huwag kang mag-alala. Okay? Kung iniisip mo na mag-isa ka ngayon, makakaasa ka na may darating para bigyan ka ng agapay at guidance. Okay? Here in your core energy for the week, nagpaplano kang mabuti for something. Meron kang gagawin Meron kang pupuntahan or aayusin. At nangailangan ito ng metikulosong pagpaplano mula sa iyo at kahandaan mula sa iyo. Kaya kung ngayong linggong ito, may balak po kayong puntahan, gawin, nakakaiba at very unfamiliar para sa iyo, importante, Leo, na maupo muna and then pagplanuhan muna ito kasi hindi to ganun kadali or hindi to ganun kabilis na makukuha agad-agad. Kailangan talaga planchado muna ang lahat. Okay? Panahon daw to talaga para kumawala ka na sa nakasanayan mong sistema at mag-isip ka ng mga pagbabago na makatulong para sa'yo. Okay? Some of you are thinking of traveling
or thinking of going out of a very, very boring na paulit-ulit na pattern. Sabi mo, gusto ko nang mag-iba, gusto ko nang umangat. Yun, you have the reverse tower. So, sabi dito, don't resist change, ha? Kapag may plano ka at medyo takot ka na baka magbago ang lahat, baka masira ang lahat, baka mag-fail, baka ganto, ganyan, huwag ka daw matakot sa mga pagbabago. Okay? Because changes is actually a part of your improvement. Okay? So kung dito, sabi ng yung spirit guides na kung takot ka sa drastic changes, mas maganda na magplano kang mabuti para lahat ng bagay gamay na gamay mo at hindi ka matakot sa mga magaganap. Kasi napagplanuhan mo na kumbaga kung ano yung mga posibilidad na maging outcome, at least meron kang pantapal agad na solusyon. Okay? So don't be afraid of something that is changing in your life. Harapin mo ito. Sabi dito, kung talagang hindi na may iwasan yung mga pagbabago, ang bala mo lang talaga ay mag-prepare. So now is the right time for you to prepare. For example, na-realize mo na yung bahay nyo ibebenta na. So changes yan, di ba? So kailangan ihanda ang sarili, yung mga pagbabago sa kalilipat, ano yung mga dapat dalhin, ano yung mga dapat i-prepare, para kung ano man ang hatid niyan, ready ka. Parang ganon. Okay? So here, if you are really changing, halimbawa, changing direction, lilipat ka ng ibang kumpanya, lilipat ka ng ibang bansa, or magbabago yung andar ng plano mo, sabi dito, huwag mong katakutan tong mga pagbabago. Talagang ito ay God's plan para sa'yo, no? Kung merong hindi umuubra, sabi ni God, eh hindi yan para sa'yo. So ngayon, kailangan talaga maging open tayo for changes, for taking a risk, and for moving forward. Okay? Napakaganda niyan. So, Leo, since ito po ay December 29 hanggang January 4, talagang tumatawid tayo sa dalawang magkaibang taon. Ano po yung mga handa mong iwan na sa 2025 na ayaw mo nang dalhin pa sa 2026? Halimbawa, ayaw mo nang dalhin yung toxicity ng iyong mother-in-law. Sabi mo, ay, hindi na kita papansinin by 2026, hindi na ako makikipag-away or hindi na ako papatol, ganyan. So, iiwas na ako kay mother-in-law. So, ano yung mga handa mong iwan na sa taong ito para pagpasok mo ng 2026, ma-manifest mong wala nang gulo mula doon. So, i-comment mo yun sa baba, it will come true. Okay? In the area of what you need to focus on, the Page of Wands. May darating na bagong bagay. Maaaring sa trabaho, maaaring may new opportunity, may new sideline, or someone new coming in. Maaari din, pag-ibig, no? So sabi dito, kung ano daw yung mga pumapasok na bago, especially this start ng New Year, no? Tanggapin mo daw. No, bigyan mo ng chance sa buhay mo. Maaaring ito na yung pagkakataon para mabago ang buhay, magkaroon ng good transition, and wag mo daw isara muna ang puso mo sa mga bagong bagay. Maaring ito talaga yung kaloob sa iyo ni God. Kaya kapag may dumating, welcome with open arms, aralin mo kung swak sa'yo, and then there you will see kung talagang tatagal ito for you. Okay? Napaka-importante niyan. Page of Wands. So mga Leo, since ito ay pa-New Year na, ano po ang inyong plano sa bagong taon? Saan po kayo magbabakasyon? Sa Pilipinas po ba? Are you with your family? Or dyan po kayo sa abroad o sa probinsya ninyo? Comment po down below. Page of Wands. The Two of Pentacles. Yes, it's really about you making a choice. Para sa mga bagay na yayakapin mo, kung swak ba o okay ba sa'yo. No? Talagang you are making a choice about letting someone or something enter your life or not. No? Kumbaga, binibigyan ka ng power ngayon, Leo, ng iyong spirit guides na mag-isip on your own. Ready ka ba for something new? Kung hindi naman, may choice ka pa din. Okay? Pero dito sinasabi, napakaganda ng papasok. Talagang ito ay nangangailangan ng focus, attention, and also effort mula sa'yo kasi parang maganda naman yung bunga niya. Pero nasa sa'yo pa rin, sabi nga nito of Pentacles, ikaw pa rin na magde-decide if you want to accept this or not. Okay? In the area of what you need, you have the Eight of Pentacles. Si Eight of Pentacles, sinasabi ng yung spirit guides Leo na mag-focus daw tayo sa ating husay, sa ating pinagkakaabalahan. Example, ikaw ay nagtitinda ng mga laruan sa palengke. So, you need to work on your skills para mas marami kang mabenta kumpara sa kakompetensya mo sa kabilang tindahan. Parang ganyan. So, ngayong linggong ito,
sobrang busy mo in improving yourself. Some of you parang nag-iisip-isip or nagkaplano kung paano iaangat yung level ng career or level ng project mo, no? But nevertheless, kahit bakasyon ito, parang nakita ko na ready-ready kang kumilos at magtrabaho alang-alang doon sa kapirahang kapalit. I don't know why. Meron po siguro sa inyo ay hindi iindahin yung New Year break at talagang kakayod ngayon magkatrabaho kasi sabi mo mas maraming customer pag gantong season, mas maraming kita pag gantong panahon. So kitang-kita ko yung dedikasyon mo at sipag mo to improve and to have a bigger earnings, no? Kaya sabi dito, kung talagang yan ang gusto mong gawin, go push. Alam ko naman na alam mo sa sarili mo na makakabuti ito sa'yo. So sabi dito, kung meron ka pa daw dapat linangin or improve sa iyong ginagawa, ay dapat daw ay pag-aralan mo siya. Huwag ka daw mahiyang mag-aral ulit o kaya aminin sa sarili na kailangan ko pang mag-improve, kailangan ko pang magsanay, para naman yan sa ikakabuti mo eh. Especially para sa ikakaganda ng tinatrabaho mo. Okay? Clarify natin siya. Oops. The Eight of Cups. Wow, 8 is here. Meron po kayong abundant energy. Wow. Meron daw pong aspeto ng buhay mo na super, super abundant. So, congrats po para sa inyo. With the Eight of Cups clarifying our Eight of Pentacles, sabi dito, meron sa inyo na gusto nang umalis para sa isang bagay na nakakapagod na dahil siguro hindi ka na masaya. Meron sa inyo handang umalis this week para gawin naman yung ibang trabaho. I don't know why. Naghahanap ka talaga ng ikakasaya mo at ikakaunlad mo. Some of you ay nanggaling sa isang masakit na experience at gusto mo magpaka-busy para hindi mo maramdaman yung pain or sorrow or heartbreak na nangyari sa iyo. Nagpapaka-busy ka ngayon. Kaya ready kang iwan yung isang bagay at mag-focus na lamang sa something na productive para naman maramdaman mo siguro na um, productive yung buong linggo kahit bakasyon. Ano? And you know now kung ano yung mas mahalaga kumpara sa iba. At ready ka i-prioritize yung mga bagay na fulfilling para sa'yo. So congrats po and good for you. In the area of what's affecting your current energy, meron po kayong the Six of Cups. The Six of Cups all about you granting yourself the gift of beautiful things. Okay? Parang ngayong linggong ito, bigyan mo naman daw ng kaligayahan ng sarili. I-treat mo daw ang sarili mo, kumbaga. Kung kailangan magpahinga. Pero kita ko nga dito sa view, parang gusto magtrabaho sa araw ng bakasyon or sa season na ito. Nasa sayo naman yan kung gusto mo talagang magtrabaho, di ba? Marami sa atin talagang balak magtrabaho sa mismong auno, di ba? Kasi swerte daw yun, di ba? So, nasa sayo yan. You have the choice to do that. But here, sabi dito, panahon na para iwanan na yung past ha. Regaluhan mo ang sarili mo ng paglaya mula sa nakaraan. And you are now really planning your life moving forward. Ready ka na to leave something behind, especially yung mga old patterns, mga bagay na paulit-ulit lang, at ready ka rin tumulay sa mga pagbabago. So sabi dito, magkaroon ka na ng kalayaan from what happened in the past para totally magbago na yung buhay. Kasi meron ka pang kinakapitan, nakita ko dito, na past love or past experience or past person na hanggang ngayon ay hindi pa mawala-wala sa'yo. Pero sabi nga ng yung spirit guides at the center, kailangan na nating humakbang sa pagbabago at kunin yung chance na ito. Kasi not everybody is given a chance for changes. Tumalon, kunin natin dalawa. You have the Five of Wands and the Page of Swords. Yes, sabi dito ng yung spirit guides, panahon na para ibaon sa limot yung mga naging sigalot o problema or conflict in the past. Okay? Kailangan daw lawakan mong isip mo ngayon at alamin kung ano yung mas importante kumpara mag-dwell ka sa mga pangit na nangyari before. Hindi daw worth it na manatili ka doon. Makakatanggap ka daw ng bagong impormasyon na maaari magpalaya sa iyo mula dito. Halimbawa, someone in your past sabi, okay na daw siya, move on na tayo. Ikaw naman, tatanggapin mo yung impormasyon bilang tuldok sa nangyari and then move on na kayo. Kung ito man ay work-related, parang this information will settle the issue. Parang lahat kayo ay pare-pareho na on the same page. Mga ganyan. But for others, nakita ko po dito na merong valuable information na darating na magpapatulak sa'yo para umiwas na at bumitaw na sa chaotic energy in the past.
Very important yan. Isipin mo sa buhay mo, Leo, ngayon, kung ano ba yung mga kaguluhan na nag-ugat in the past na hanggang ngayon, hindi mo pa mabitaw-bitawan. Maaaring away sa friend, away sa magulang, or problema sa trabaho. Kung ano man yan, asahan mo yung magandang balita ang darating na magpapauhupa sa lahat ng chaos na yan. Okay? In your near future, meron po kayong the Knight of Wands. Si Knight of Wands, sinasabi na yung spirit guides, yes, you are now embarking on a new journey. After magplano dito at mag-isip na parang, God, ayoko na ng gantong buhay, larga na ako, may pagbabago akong balak gawin sa January 1, ganyan. And you are actually resisting this change. Parang hirap na hirap kang panindigan, no? Kasi takot ka sa pagbabago. Pero heto, you are actually riding the tide and enjoying your life. May nakita akong good news about something eh. Parang itong good news na to ang nagpa-sigla sa'yo na parang, yes, kunin natin, ilaban natin. There are people around you supporting you on this journey. Kaya huwag kang matakot kumilos o gumalaw sa mga pagbabago sa buhay mo. Kasi may darating na mga taong magbibigay sa'yo ng suporta para ilaban mo yan. Nakita ko dito yung excitement mo, yung iyong stamina, adrenaline rush na gusto ko po itong gawin, pangarap ko to. Maaaring yung project na gustong gusto mo biglang aandar, o kaya yung trabaho na matagal mong hinihintay na magbabago sa buhay mo, eto na dumating na, no? So, embrace mo yung changes, embrace mo yung mga bagong bagay, kasi napakaganda ng bagong adventure mo na ito. Okay? I-claim mo yan, para sa iyo yan. I-clarify natin. You have the death card. Yes, talagang changes. Two cards here are death. So, ibig sabihin talagang you are ending an old life. Yung talagang lumang-lumang buhay mo na paikot-ikot lang. Ngayon, binabago mo na siya. Tapos na yung lumang Leo. Bagong Leo na ito. And you are embracing your rebirth, kumbaga. And itong bagong adventure na pupuntahan mo, mas masaya, mas malaki, mas maganda, at talagang swak sa present life mo. So congrats, and you are entering a new era of your life. Congrats po. In your challenge, meron kang resentment and shedding illusion. Oh, sabi dito, yung mga kinikim-kim mo, sabi ko nga sa inyo dito with the Six of Cups, yung mga bagay in the past, mga tinatagong emosyon, mga kinikim-kim na galit, selos, inggit, um, pain experiences, dapat daw palabasin mo na yan sa sistema mo. Tingnan mo naman siya, oh, hawak-hawak niya ang kanyang puso. Pinapanood niya kung ano yung mga katotohanan sa buhay niya. And ready siyang aksyonan kung ano ang kanyang nararamdaman. So, ganun ka din, Leo. Whatever you're feeling right now, na pilit mong tinatago, kailangan ilabas mo na yan para gumaan na. You also need to shed illusions. Basagin mo lahat ng ilusyon at hindi totoo sa buhay. Example, ay hindi pala totoo tong taong to sa akin. Ay, ito palang friend kong to, akala ko friend ko siya, hindi pala. O kaya, ay, itong pangarap ko to, hindi pala to ang para sa akin. So, marami kang marirealize this week about false truth sa buhay mo. Yung mga bagay na hindi totoo, yung mga bagay na hindi pala swak para sa akin, dapat handa mo daw bitawan yun para pumasok yung mga bagong bagay. Okay? In your challenge, you have the King of Wands. Sabi dito, pinapanghinaan ka ng loob pagdating sa mga plano mo. You have a plan and you're resisting the change. So talagang normal na matakot ka. Sabi mo, kaya ko ba to? Itutuloy ko ba? Am I doing this right? Am I pushing this wrong? So marami kang duda pagdating sa mga pangarap mo. So sabi dito, magkaroon ka ng lakas ng loob, motibasyon, dedikasyon to fight forward and continue making your dream into your reality. Marami sa atin, maraming plano, maraming idea, maraming pangarap, pero kakaunti lamang ang may lakas ng loob na aksyonan yung pangarap na yon para matupad sa kanilang buhay. So ganun ka din dito, Leo. You need to make sure na matapang ka at saka isa sa buhay mo yung plano mo. Kasi ikaw lang din naman ang main ingredient para matupad yan. Okay? So wag nang matakot. Huwag kang papadala din sa opinion ng ibang tao. Kung alam mong sayo, sayo. Kung alam mong kaya mo, kaya mo. Okay? You have the Ace of Pentacles. Yes, huwag mong sayangan yung pagkakataon daw. Especially yung mga itatanim mong punla para sa mas magandang bukas mo, no? You have a valuable na gamit na pwede mong gamitin para ito pa rin ang iyong pangarap. Example,
ikaw ay magaling talagang mag-English at bukas naman yung mga um, call center jobs malapit sa inyo. Pero ayaw mo mag-apply kasi sabi mo, ay baka hindi ako magaling. Ay, panggabi ayoko. Pero may pangarap kang makabili ng bagong bahay or babayaran lahat ng utang mo. Sumisingit sa'yo yung pagkakataon. May binibigay sa yung chance si God na opportunity. Pero takot kang gawin kasi hindi mo alam kung kaya mo. So ngayon kailangan talaga kumpiyansa para yakapin tong bagong blessing na ito at itulay mo siya, ikabit mo siya sa iyong mga pangarap. Okay? Because nakita ko, ito yung susi para matupad yung dreams mo. So don't waste opportunity lalo't higit nandyan sa harapan mo. Okay? In your fortune, you have grace and gratitude. Through gratitude, joy expands. Sabi dito, maging grateful ka daw para sa mga bagay na meron ka. I know, hindi pa natutupad yung mga pangarap na gusto mo. Pero tumingin ka sa paligid mo. Marami kang dinasal noon na nakuha mo ngayon. So, anong question mo para magduda sa mga balak mo in the future? Kung binibigay nga ni God ngayon yung mga gusto mo, what more pa yung mga bagay in the future, di ba? So, be grateful because gratefulness is a magnet for more blessing. Okay? You also have choosing your path. All is possible. Yes, ito yon. Kailangan mo mamili sa mga bagay na gusto mong papasukin or yakapin. Nasa daw ang pagpapasya and all is possible. I-claim mo to. I claim all is possible in my life. Isulat mo sa baba, I claim it, I claim it. In your fortune, meron po kayong the death card. Death card is all about transformation at pagbabago. Parang ngayong linggong ito, kayang-kaya mo nang tapusin, putulin, tigilan yung isang bagay na hindi na talaga gumagana para sa'yo. At ngayon, ready ka na yakapin yung pagbabago. And you will realize na yung mga bagong bagay ay much better pala dun sa mga bagay na tinapos mo. So kumbaga, worth it ito. Worth it changes ito for the future. Para naman po sa iba sa inyo, nakita ko dito na handa ka nang baguhin yung mindset mo about something. Example, itong 2025, sabi mo, ay, ayoko mag-apply dyan, hindi ako gagaling dyan. Pero ngayon, 2026, nireconsider mo na yung mali mong paniniwala. Nagbabago na yung pananaw mo. Sabi mo, ay, sige, try natin dyan, papasok ako dyan, baka makapasa ako. So, kung ano man yung mga maling mindset mo noong 2025, talagang pagpasok mo ng bagong taon, you're ready to make improvements sa isip, sa salita, sa gawa para mapabuti ang buhay, which is good for you. Nakita ko rin po dito, para sa iba, may katapusan na yung problemang inaasikaso mo. Okay? You will find the solution, the creative solution, para matapos na yung pinaghihirapan mo na yan. So, congrats po. Death card is being clarified by the Four of Pentacles. Yes, kaya mo nang bitawan yung mga kabitaw-bitaw. Kung ano man yan sa buhay mo. Love life, negosyo, o kaya asungot na friend, no? Kung sino man yung pilit mo niyakap ng 2025 na na-realize mong hindi pala for you at dapat nang tapusin, bibitawan mo na. But for some, talagang yayakap ka ng mga bagong bagay na swak para sa'yo. Para sa bagong taon na ito. So congrats po. I-claim mo to, Leo. I am claiming bibitawan ko na yung kabitaw-bitaw at yayakapin ko yung mas malaking blessing from God. I claim it, I claim it, I claim it. I-comment mo yan sa baba. It will come true. In your divine messages, meron po kayong a new start is coming. Yes, talagang may bagong simula. Bagong era ito ng buhay mo. You also have a new romantic cycle begins. Yes, para po sa iba na naghahangad ng pag-ibig, eto na yon. May bago kang love interest. Well, nasa iyo pa rin naman ang desisyon kung balak mo siyang papasukin, kung i-entertain mo ba o hindi. Ikaw ang may freedom to do so. Okay? In your divine messages, meron po kayong the Sun card. Sabi dito, always think positive. At palayain mo ang sarili mo sa negativity. Lalo kang hindi makakapag-isip ng creative ideas kung sarado ang isip mo at kung feeling mo nakakulong ka sa isang limitadong pag-iisip. Kailangan talaga maging malaya ka, sundin mo kaligayahan mo, sundin mo what makes you happy. From there, talagang makukuha mo yung magandang andar sa buhay. Okay? Huwag matakot na magsimula. Huwag matakot na um, na
Pakiramdam ko kasi nagigilty ka eh. Once na may gagawin kang bago, once na may gusto ka, nagigilty ka kasi iniisip mo baka husgahan ka. Pero ngayon, find your happiness without thinking other people's judgment. Okay? Mahalaga ikaw. Kung maligaya ka, okay ka. Okay? Sun card, the strength card. Yes, yung talagang mga pinagtiisan mo, yung mga bagay na pilit mong kinaya. Ngayon, parang papalayain mo na ang sarili mo sa mga bigat na yon. Ayaw mo na mag-rush, ayaw mo na magmadali sa isang bagay, ayaw mo na pine-pressure ka, ayaw mo na didiktahan ka ng ibang tao. So yung paglaya mo, nag-ugat yan sa yung katatagan. Sabi mo, kaya ko to, ilalaban ko to, akin to. No? So, just believe in the beauty of your life. You will get what you deserve. Pero dito payo sa'yo, dahan-dahan lang. Huwag magmamadali, huwag bibilisan, paunti-unti you will get there. Ang mahalaga nag-enjoy ka sa journey na ito. Okay? Napakaganda niyan. Outcome mo yan, but first bigyan muna kita ng fortune cards. You have teapot, deep friendship with someone of the same sex. Yes, yung mga kumari mo, o kung lalaki ka, kumpare mo, no? May mga talagang solid friend groups ka na susuporta sa'yo, which is good for you. You also have crib, birth, or conception of a child or enterprise. Pero kung doon ipapanganak na maaaring bagong negosyo, bagong trabaho, o bagong project para daw po sa iba, literal na baby. So congrats po. Another message, you have a broken ring, parting of the ways in either romance or business. Yes, talagang meron kang iiwanan, bibitawan, meron kang puputulin kasi talagang hindi na swak sa buhay mo ngayon. Kaya okay lang yan. Huwag mo nang damdamin, huwag mo na ikakirot ng puso. Parte yan ng buhay mo. Talagang meron kang iiwanan at meron kang bagong yayakapin. Okay? Kung pag-ibig man yan o pagkakataon or project, talagang it needs to happen para ma-redirect yung buhay mo sa tamang pupuntahan. Okay? You have yoke, feeling tied down and frustrated. Yes, feeling mo hindi ka makagalaw kaya parang nahihirapan ka magplano, nahihirapan kang putulin yung isang bagay. Pero itong linggong ito, very, very defining moment ito para sa'yo. May grand detour, may grand pagbabago na mas makakabuti para sa'yo. Okay? Outcome ni Leo for December 29 hanggang January 4, the 9 of Pentacles. Wow, palakpakan muna. This is all about you enriching yourself. No? You are enjoying your life. Mga pinaghirapan mo, pinundar mo, talagang binibili mo for yourself. You are giving yourself that reward, that freedom ngayong linggong ito. Sabi dito, magpakasaya ka. Sa dami ng tinrabaho mo buong taon, panahon to para magsaya ka naman at i-enjoy mo yung mga ginawa mo. Sabi dito, panahon din to para simulan na ding planuhin kung ano yung mga independence mo for yourself. Halimbawa, you want to rebuild your own negosyo, sarili mong pera, sarili mong pagkakakitaan para hindi ka naaasa sa ibang tao. Halimbawa, sa magulang, sa kapatid, sa mga anak, o sa partner mo, you have your own. You have your own money to spend, you have your own money para ipunin, and you have your own money to make you feel good. Okay? Ito yung panahon na bibili ka ng mga bagay because sabi mo, karapatan ko to eh, deserve ko to eh. So, you are actually enjoying the fruit of your hard work. Maganda yan. At sabi dito, wag mo daw i-deprive ang sarili mo ng mga magagandang bagay. Pinaghirapan mo, so karapatan mong bilhin yan. Pinaghirapan mo, karapatan mong ibigay din sa sarili mo yung reward na makukuha mo mula dito. So, enjoy. And also, mag-prepare for the future na pansariling pera para kayang-kaya mong pasukin at 2026 na okay ka, independent ka, financially stable ka, kumbaga. Okay? So, napakaganda nito. Clarify natin siya. You have the Wheel of Fortune. Wow! Magbabago daw ang kapalaran mo this week pagdating sa iyong pera, pagdating sa iyong ipon, pagdating sa mga inaalagaan mong mga bagay-bagay, material wealth. Because nakita ko dito yung paglago at paglaki. Siguro this week para makikita mo biglang tataas ang sweldo, tataas ang ipon mo, yung negosyong gusto mong ipundar parang umaandar na, no? So gaining wealth, gaining money na pabor sa'yo ay talagang dapat mong asahan this time. So congrats, manlibre ka naman Leo. Pera-pera ito at saka financial independence is yours. So, sa po kayo nakaresonate, comment po kayo sa baba, babasahin ko po yan. Thank you Holy Spirit, Spirit Guides for the December 29 hanggang January 4 reading and clarity. Comment lang po kayo ha, basahin ko po.
Thank you again for watching hanggang dulo. Leo, I love you. This has been James for James Taro PH. God bless everybody.